Hello guys! Welcome ulit sa ating panibagong video. For today's video, pag-usapan na naman natin ay yung ating epaulets and amulet. So, if you're new to this channel, please don't forget to subscribe and then i-click nyo yung bell icon para lagi kayong notify. And also, don't forget to follow us on Facebook para doon sa ating mga updates and episodes na i-release. So, let's start! Now guys, ang pag-usapan natin, epaulet naman at saka yung amulet. So kung mapansin nyo yung mga uploads natin this week ay related to accessories, epaulets, and other additional stats ng character ninyo. So let's go on the epaulet. Sa epaulet guys, same pa rin with the belt, no? Meron siyang tatlong option. Guardian, meron kang fighter, meron kang siege. Pero may nadagdag na isa, yung epaulet of law. So, paliwanag ko yan isa-isa guys. So, start tayo sa epaulet of fighter. Sa epaulet of fighter, yung highest na fighter na epaulet ang kukunin ninyo. For example, as of now ay mithril ang pinakamataas. So, mithril dapat bilhin nyo. And ang gumagamit nito ay usually yung mga class na merong or na melee or sword. So, pag nakita nyo sword yung class ninyo, so yun, pwede nyo siyang gamitin. So, next will be the epaulet of sage. Sa sage guys ay usually highest pa rin, which is mithril. So, mithril guys. Yan din yung bibili nyo para naman sa mga character na gumagamit ng magic. Mapa, wizard, FA, FG. So, usually sila yung mga class na gumagamit and DM yan. So, sage yung bibili ninyo na epaulet. So, yung guardian at saka yung lost, dito magkakaroon ng diferensya. So, kung ang character mo ay primarily sage, kailangan mo ng guardian kapag mga magwo-war ka or makikipag-PvP ka para sa additional stats at STR. Sabihin, ang dagdag kasi niyan guys ay eto, pakita natin. So, kapag guardian ang epaulet nyo, ang binibigay niyan ay defense, damage reduction, and guys, evasion, HP, at saka ignore penetration. So, may dagdag ka pang plus 100 na defense. So, ito yung ina-advise ko no, na iteterno nyo sa belt of guardian. So, kapag ang character nyo ay more on to armors at defense, so pwede kayo mag-build ng defensive build. So, ternohan nyo yung belt of guardian ng epaulet of guardian din para doble-dobling defense rate, evasion yung makuha ng character ninyo para mas lalo kayong kumunat during war at during dungeons. So, isa pa doon ay mura ang guardian build compare sa primary class tulad ng mga fighter at saka ng siege na build. So, ito yung alternative way, no, na pwede nyo subukan if magwa-war kayo and dungeon sustain. So, yung loss naman, paano yung loss? Sa epaulet of loss kasi guys, ang unang gumagamit nitong class ay shielder. So, bakit? Ang tanong kasi dyan ay yung dagdag na stats ng loss. So, ibig sabihin, hindi siya katulad ng guardian. Ang dagdag ng loss ay usually resistance. And ang isa pang nagpapakunat sa shielder ay resistance. Sabihin, resist critical rate, resist skill resist CDI, resist knockback, stun, down. So, once na nakapag-build ang character nyo like shielder ng ganitong klase ng epaulet, hindi nyo yun mapapatumba basta-basta. So, sobrang kunat ng ganyang klase ng build, no? So, kung ang build mo ay guardian na belt, pwede mong iterno itong dry frame na epaulet of law para mas kumunat yung character nyo in a balanced way. So, sabihin meron kang sapat na defense, HP, evasion, and meron ka pang on the other side na resistance. So, kapag ganun yung build nyo, for sure ako na nagsasabi, hindi nyo bababawasan yung character na gusto nyo i-aim kapag ganito yung build niya. So, usually, ang gumagamit ito during M-War or War ay shielder.
once na nakahawak ang shielder ng ganitong Epaulet at saka Guardian na naka-max level, so napakahirap patumbahin ng character na yon. Unless kung meron kayong mga pang-counter. So soon ipapaliwanag yung mga counter for this set of additional stats. Kasi tulad niyan, block rate, defense rate, meron diyang pang block or meron diyang counter offensive skill para diyan sa sa stats na yan. So sooner papaliwanag ko sa inyo. So dito pipili na lang kayo sa 4. So, nasa sa inyo kung anong klase ng Epaulet na pipiliin ninyo. And ako, as matagal na player ng PC at saka ng mobile, usually 2 builds ang Epaulet ko. For example, ang character ko ay Gunner. So, Epaulet of Sage ang pipiliin ko. So, Epaulet of Sage highest. So, gagamitin ko lang siya during farming and during war kapag nakikita ko na kailangan ko ng sapat pang damage or additional damage stats doon sa character ko. So, kapag naman, for example, ikaw naman ang pino-conspire, so, ibig sabihin sa'yo lahat binubuhos ng damage. So, magsuswitch ako sa Guardian na Epaulet para mas kumunat ako, mas tumagal ako sa dungeon, and mas tumagal ako kapag pino-focus-fire ako ng other classes. Kasi may additional stats yan for the defensive stats ng character ninyo. So, let's go on with your amulet. Sa amulet, guys, same with the Epaulet, no? 4 din. So, meron kayong Orphedia, meron kang Amulet of Resist, Amulet of Guard, at saka Amulet of Pain. So, 4 yan, guys. Yung the rest kasi pang farm na yan. And hindi yan masyadong ginagamit dito sa mobile. So, let's talk about with the Amulet of Guard. Dito kung mag-Amulet of Guard kayo, pwede kayo mag plus 7. So, ubod ng mura niyan. May defense count 24 and 40. So, sa plus 10, wala pa. Na 7 pa lang yung max na nakikita ko for this mobile version. So, plus 7. Yan lang yung dagdag niya stats, 24, 40. So, napupulot din siya during farming sa mga dungeons and maps. Next will be the Amulet of Pain, no? Ito sinasuggest ko kapag ang character nyo ay lacking sa damage. Yung Amulet of Pain plus 5 ay merong MCR, CDI, defense at saka defense rate. So, kapag naman magpa-farm lang kayo, pwede nyo itong gamitin. Amulet of Pain plus 5 or plus 6. Ayan, plus 6 pa lang, laki ng dagdag niyan. And plus 7, sagad-sagara na yan. So, yung plus 6 kasi equivalent siya sa Orphedia. So, Orphedia naman, mas mataas ang dagdag na MCR and pwede kang makabili na merong slots or merong nakalagay na additional stats. So, let's go on with our next is Orphedia. So far, wala pa nito. Pero pang endgame item kasi itong Orphedia and hubod ng mahal ito. So, pwede kayong dalawa na naman pamimili yan. It's either CDI ka or AMP or maghahalo. Pwede kang magdalawang CDI, isang AMP or dalawang AMP, isang CDI sa Orphedia. And then, hanap ka na may slot. So, next will be the Amulet of Resist. So, normally, ito na yung binibili nilang meta ngayon. So, bumibili sila ng Amulet of Resist. And, binabangga nila yan sa Epaulet at saka sa belt. So, dito kasi guys, usually Amulet of Resist plus 4 na agad. Ang dagdag niyan ay puro resistance din. Pampakunat. And ang good thing lang dito sa Amulet of Resist ay meron tong dagdag na max critical rate na 3%. So, mataas-taas na yun para ma-extend yung CRI ng character ninyo. And kung mapansin nyo, meron siyang resistance, meron din siyang defense. So, balance na balance to. Ito rin yung alternative na pang partner sa Guardian na build. So, kapag may Amulet of Resist ka, usually ang tineterno dito, Amulet of Resist, Amulet of Resist, Epaulet of Guardian, or Epaulet of Law, at saka Belt of Guardian. So, yung build na yon, yung tatlong primary na item na yon, ay defensive build. Hindi yon pang dungeon. So, kung magda-dungeon ka, pwede ka mag-EOP. Amulet of Pain plus 5.
may dagdag pa rin naman yung MCR na 2% and CDI kasi yung dagdag niyan. And mostly magagamit mo ang CDI kapag magfa-farm. So kapag naka-CDI ka, yung epaulet mo dapat ay fighter or sage. Tapos yung belt mo ay naka-fighter din at saka sage. Depende na lang sa class mo kung magic type or sword type. So yun lang guys, and panoorin nyo ng sunod-sunod ng accessories natin and may maiintindihan kayo dito kapag binil nyo na siya sa character ninyo. So I hope na may natutunan kayo in today's video and see you on the next video guys. Bye-bye! See you.